Nanunulis ang usong nilapag ni Bea, ang basong wala ng laman sa lamesa. Dumakot ng kalamares at sinalpak sa bunganga. Kunot noong ngumuya. May topak na naman ng hitad. Naiiling na tinungga ko ang isang bote ng sanmig bago nilapag rin sa lamesa. Saglit kong pinasadahan ng tingin ang paligid ng resto bar na kinaroroonan namin. Malamig ang aircon. Ramdam ko, maging sa mga dibdib. Buti na lang, makapal ang suot kong padding sa tube cobra. Kung nagkataong manipis lang, mahahalata ang paninigas. Idagdag pang nagyayelo rin ang iniinom naming beer. Bahagyang madilim ang paligid. May maliit na stage at kumakanta roon ang isang babaeng may malamyos na boses. Nakaka-relax sa pakiramdam. Bagay na bagay sa boses niya ang mga kanta ni Juris ng MYMP. Tingin ko, porte niya talaga iyon. Isa pa, alam niyang gustong gusto ko ang mga kanta ni Juris. Nagtama ang mga mata namin. Ngumiti ito sa akin at kumindat. Patay mali siyang binili ko sa bakit ang mga paningin. Bago tinanong si Bea kung ano ba talaga ang pinagsisintir niya. Tangin na kasi bakla, miss ko na. Sagot nito, bago muling nagbukas ng isa pang bote. Ako naman ang kumunot na Ang alin? Tanong ko. Bago tumungga, ay lumunok muna si Bea ng ilang beses bago sumagot. Jug-jug. Mahina nitong wika bago simpleng luminga sa ilang table na malapit sa amin. Pinigil kong masamid. Nyamas ka, akala ko naman kung ano. Sagot ko bago muling kumuha ng isa pang bote. Puta, nauhaw ako bigla roon Tumayo sa pagkakaupo si Bea, na lalong kinakunot ng noo ko. Hinatakang inuupo ang bangko at tinabi sa akin bago umupo roon. Gawin niya kapag may gusto siyang ikwentong ayaw niyang marinig ng iba. Mostly, pabulong lang ang bitaw kapag may gusto siyang ikumpisal. Sanay na ako doon. Ako lang ang kinukumpisalan niya. Tiwala siya sa akin. 20 years na kasi kami magkaibigan. Wala sa sariling nailipat ko ang mata sa kumakanta sa stage. Nakatingin pa rin sa akin ito. Umirap siya ng pasimple bago tinoon ng paningin sa ibang direksyon. Problema niya. Bakla! Agaw ni Bea sa aking atensyon. Sumandal ito at muling tumungga. Napakamot ako ng batok. Teka, kailan bang uwi ni Alwin? Tanong ko, na napangalumbaba at tinapon ang mata sa plato ng kalamares. Napapalatak si Bea. Tang na no. Laging sinasabi this year. 2 years nang hindi umuwi ang hayop. Ang daming dahilan kesyo ang mahal raw ng tiket. Kesyo gusto niya magpahinga na lang kaysa magbiyahe. Pagrereklamo niyang himutok sa akin. Ngumisi ako bago nanunuksong nagwika. So, ibig sabihin 2 years ka nang walang jugjug? Tanong ko. Lalong humaba ang uso ni Bea. Kaka, hindi naman ganun katagal. Magsasara na to kapag ganun. Sikmat niya sa akin. Natawa ko. Sabi mo 2 years nang hindi umuwi si Alwin. Bakit hindi magpantayan 2 testimonya mo? Saglit kinagat ni Bea ang pang-ibabang labi bago bumulong. Nagparamdam si Drew ng birthday ni Mama. Kumunot ang noo ko ulit. 7 months ago? Kumpirma ko. Tumango-tango naman si Bea. Ang gagong yun. Kunwari babatiin si Mama. Tumawag pa. Yung pala nalibugan lang sa pinost kong picture sa Friendster. Kwento niya sa akin. Natawa ko. Edi, mismo na pala, di ba? Kontakin mo ulit. Bigay ko ng solusyon sa problema niya. Pumiksi si Bea. Alam mo namang may girlfriend yun Live-in na sila. Tsaka, ang tamad ang gagong yun. Gusto nakahiga lang. Reklamo nito. Natawa muli ako. Kasi ikaw sinanay mo nung kayo pa. Uwi ka ako bago muling lumagok. Bumuntong hininga si Bea.
Box, namimiss ko na. Ang tagal nang walang dumadaloy na vitamins ng lalaki sa katawan ko. Tigang na ako. Kahit halik miss na miss ko na. Reklamo pa nito. Umiling ako bago nagwika. Sa dinami-dami ng mga ex mo, wala kang matawagan para sa emergency? Ang hina mo? Naman wala ka bang abil na boylet dyan yung walang issue? Nakakaurat kasi. Nauurat ako sa mga ex ko. Paano pagkatapos ng jugjug? Akala mo magpo-propose na agad. Possessive na. Emergency lang to. Tsaka gusto ko yung bago, yung fresh. Saglit ako nag-isip. Wala eh. Agap ko sa kanya nang muli itong magsasalita sana. Naman Sumusukong wika nito. Ngumisi ako. Kung emergency talaga ang kailangan mo, ang dami-dami sa paligid. Wika ko na ninuso ang ilang table namin na may lamang mga lalaki na panay ang tinginan sa amin. Cindy naman Naiinis na humalikip-kip si Bea. Bakit? Tanong ko. Di ba alam mo naman na may talent akong scanner? Walang pumasa mga jutes. Reklamo niya ulit. Natawa ako at tumayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Bea. CR lang ako. Paalam ko bago naglakad patungo sa pinakasulok na bahagi ng resto bar. Bahagi akong dinampian ng tissue ang labing bitak. Ang tapang ng lipstick na bago kong bili. Hindi ko nagagamitin yon. Nangihinayang ako. Sayang, ang ganda pa naman ng shade niya. Pang kontrabida na red. Naiinis na sinipat ko ang refleksyon sa malaking salamin ng comfort room na aking kinatatayuan. Bahagyang nagpe-fade na ang kulay ng buhok kong blonde. Magpapa-highlights na lang siguro ako sa salon this week. Naiiling na dinukot sa bag ang loose powder at nag-apply sa muka. Sa leeg, dinagdagan rin ang bahagyang natunaw na eyeshadow. Smoky eye ang peg ko ngayon upang maitago ang pangingitim ng eyebags ko dulot ng sunod-sunod na overtime. Lalo ko pang kinapalan ang black na eyeliner sa mga mata. Nagmamadali na ako nang bumukas bigla ang pinto. Pumasok ang bokalista na kumakanta kanina sa munting stage. Sa lubong ang kilay nitong naglakad patungo sa akin. Hinaklit ako sa braso at pakaladkad akong pinasok sa isa sa mga cubicle na naroroon. Sinara ang pinto, nilak at sinandal ako sa isa sa mga tiles na dingding. Walang sabi-sabing sinakop ang aking bibig. Tinikom ko ng mareen ng mga labi. Hindi pinahintulutan ang mainit na dilang nais magalugad sa loob ng aking bibig. Nek-nek niya. Kinagat nito ang pang-ibabang labi ko, ngunit hindi ako marupok. Sa halip lalo kong tinikom ang mga labi. Nilayo niya ang mukha sa akin ng ilang pulgada. Nag-smudge ang pink niyang lip gloss. Tang-inang damot mo, reklamo niya. Ngumisi ako. Isa lang. Mabilis lang please. Hiling niya. Muli akong umiling at magsasalita sana nang maulingan namin ang pagpasok ng ilang mga babae sa loob. Tumaas ang kilay ko. At akmang hihiwalay sa katawan niya na nakadikit sa akin nang pinigil ako at sumenyas na wag ako maingay. Muling tumaas ang kilay ko, ngunit pinili kong wag magsalita. Naipagpasalamat kong hindi katulad ng ilang comfort room sa mall at ibang establishmentong napuntahan, nakita ang paa sa bawat cubicle ng gumagamit. Ang resto bar na ito ay kakaiba. Close talaga ang ibaba, bukod lang sa pinakataas, na hindi rin naman kita ang ulo namin ng bokalistang kasama ko. Partida, matangkad pa ako sa taas kong 5'7". Ngunit hindi pa rin umabot sa harang na naghihiwalay sa amin sa kabila. Natawa ko nang gumapang ang mga kamay ng bokalista sa katawan ko. Mapilit ang bruha. Mika! Saway ko. Ngunit tumapik lang ang kanin niyang kamay sa aking bibig. Napabuntong hininga na lang ako.
Hinayaan ko na lang si Mika sa gusto niya. Isa ito sa mga dahilan kaya hindi ko siya sineseryoso. Mapilit si Mika at demanding na ayaw ko. Pinaintindi ko sa kanyang ang isang buwan na harutan namin ay hanggang doon lang. Ayoko ng commitment at takot ako sa steady. Pinasok niya ang isang kamay sa loob ng cotton kong blouse. Saglit din nama ang kaumbukan at nanginginig na pinasok ang mga daliri sa loob ng bra. Napapikit ako at mahinang umungol. Dahil sa narinig, lalo siyang ginanahan. Inangat niya ang laylayan ng suot kong blouse. Maingat na inangat rin ang tube kong bra. At walang sabi-sabing inangken ng mainit na labi ang isa kong dibdib. Hindi ko maiwasang mapasinghap tuwing mariin niyang sinisipsip ang pinakadulo. Magaling talaga siya. Pinipigilan kong lumiyad nang ang isang kamay niya ay marahang minamasahe ang isa pa. Tuluyan akong bumigay. Marahas ko siyang niyakap at pinalit sa pagkakasandal ko kanina. Bahagya siyang napakagat sa punong dibdib na sakop. Nanggigil ako. Kinuha ko ang dalawang kamay niya at hinawakan ang mga pulso ng kanang kong mga daliri. Sinalya sa tiles na kinasasandalan niya. Sinakop ang labi niyang bahagyang nangingintab sa kumalat na lip gloss. Naglakbay ang isa kong kamay. Pinaangkla sa bewang ko ang isa niyang hita. Nililes ang suot niyang miniskirt at pinasok ang kamay sa loob ng kanyang lace na panty. Saglit pa, sinasabayan na ni Mika ng liyad ang bawat galaw ng mga daliri ko. Maya-maya pa ay naramdaman kong nakarao siya. Panay ang halik niya sa bibig ko. Nag-umpisa ako mairita. Bumabalik na naman siya sa dati. Tama na. May kasama ako. Naghihintay yun. Humihingal kong wika nang awatin siya. Sumimangot ito at inayos ang damit na nagulo. Hindi ka na tumawag. Nakakainis ka na. Wika niya. Umirap ako. Akala ko susunduin mo ko. Pumunta ka lang pala dito para pasakitan ako. Naghihimutok niyang wika. Hoy, ano sinasabi mo? Hindi ko naman alam na dito ka kumakanta. Tsaka isa pa, hindi planado to. Yung kasama ko ang nagyaya sa akin rito. Sagot ko habang binabalik ang brang naiangat ni Mika. Maganda siya. Pero hindi ka naman seryoso dun, di ba? Tanong niya. Natawa ko. Best friend ko yun, pasaway. Sagot ko bago lumabas ng cubicle. Sumunod siya. May ilang babaeng napatingin sa amin na kasalukuyang nagre-reapply ng kani-kanilang mga makeup. Nagkibit ako at humarap na rin sa salamin. Gayon din ang ginawa ng bokalista. Nagre-apply din ito ng lip gloss pagkatapos linisin ang paligid ng bibig na namaga. Inabutan ko siya ng face powder na may ngiti niyang tinanggap. Saglit kong inayos ang sarili bago lumabas at iniwan na siya. Hindi na ako nagtaka nang maabutan kong hindi na nag-iisa si Bea sa table. May kasama itong lalaki. Tisoy. Pinigil kong matawa. Isa ito sa mga bumubuelo kanina pa. Tagal mo, 15 minutes. Bati sa akin ni Bea nang umupo ako. Ang daming tao eh. Tipid kong sagot. May dumating na isang server. Isang bote ng tequila ang binaba. Platito ng asin at lemon na slice. Tinignan ko si Bea. Kumindat ito. Target lock na agad ang gaga. Ang mahirap sa lalaki minsan, o yung ibang lalaki, masyadong komportable agad. Akala porket nasa ganitong lugar, may iniinom na alak at pinayagang makatabi ang kakakilala pa lang na babae. Mabilis ang kamay. Nakaakbay o paminsan nanananching agad. Sinasamantala ang may kaingayang paligid upang kunwari ay bubulong ngunit pasimple na manghahalik sa pisngi, sa labi o sa leeg. Ang pinakamalala kapag hinayaan, dadapo pa sa hita ang mga kamay. Mga bagay na nauobserbahan ko lagi sa tinagal-tagal naming umiinom sa mga ganitong lugar.
kahit kailan hindi ko iyon pinayagang mangyari sa akin. Tuwing may sasali sa amin o sa akin, sino mang kasama ko sa mesa, pinaparamdam kong hindi ako pwedeng dikitan ng sobra o bulungan. Sumigaw siya sa mukha ko, sige lang. Pero yung bubulong, nek-nek niya. Hindi ko sinasabing hard to get ako. Ang totoo, madali lang ako makausap basta maayos lang ang panimula. Isa pa, gusto ko yung ako yung dumidiskarte. Nawawalan ako ng gana kapag ako ang dinidigahan. Gusto ko, ako ang didika. Baka malasing kayo kung uubusin natin to. Tapos umorder pa kayo ng hard. Wika ng lalaking JR ang binigay na pangalan. Nangalumbaba si Bea at pinagmasdan ito. Tila kinilig naman ang loko. Tumungga siya ng beer at pakyut na kumindat kay Bea. Ako ang taya ngayon. Huwag kang mag-alala. Table namin to kaya wala kang dapat ikatakot. Wika ko. Kumamot si JR sa batok. Tila ba nakahinga na maluwag. Hindi naman sa ganun. Depensa niya. Seryoso, may ganun kaming rules. Hindi kami bill mo ko o nagpapalibre. Iba kami sa mga nakilala mo. Hayag ni Bea. Napalunok ang lalaki bago sumagot. Strong, independent. Gusto ko yan. Wika niya. Tumingin sa akin saglit si Bea. Ramdam ko ang disappointment doon pero kailangan niya talaga ngayon. Emergency. Kaya tingin ko pagtsatsagaan niya ang lalaking ito. Tapusin lang natin to tapos go na tayo. Wika ni Bea sa akin. Tumango ako. Teka, tatlo tayo? Nanlalaki ang matang wika ni JR. Tumawa si Bea. Umingos naman ako. Ako muna, try lang. Wika ni Bea. Ngumisi ang lalaki. May itsura siya. Ngunit tingin ko, nervyoso. Hindi nito mapigil ang panginginig ng mga labi habang pinapasadahan kami ng tingin ni Bea. Sabay na para mas masaya. Suhestyon nito. Bahagyang napaismed si Bea. Disappointed na disappointed talaga siya. Nag-uumpisang mawala na ng gana pero alam kong kailangan niya talaga ngayon. Kaya wala siyang choice. Baka hindi mo kami kayanin. Wika ni Bea. Tumawa ang lalaki ngunit walang sinabi. Ako kasi, nananakit ako kapag nabibitin. Ayoko ng puro salita. Tapos, mabilis naman manamlay. Nangihiya ako kapag ganun. Wika ko kay JR. Sabi ko nga, kami muna. Tanging sagot lang nito sa sinabi ko. Umirap ako bago napalingon. May tumapik sa balikat ko. Si Mika. Binulong na tawagan ko siya bago mabilis akong tinuka sa labi at tumalikod. Ang gaga, siniguradong hindi ko kaharutan si Bea. Hindi ko talaga siya tutuluyan. Tumaas ang kilay ko na makitang napanganga si JR. Si Bea naman ay nakatawa lang. Nanggagapi ni JR ang baso, maging ang mga daliri nito ay nanginginig. Tinungga ko ang bote ng tikila at inabot kay Bea ang share ko ngayong gabi. Medyo nabitin ako sa quickie. Hahabulin ko si Mika. Bakit ka nakangiti dyan? Tanong ko kay Mika habang binubuksan niya ang pinto ng tinutuluyang apartment. Alam ko kasi uulit to. Ginalingan ko kasi kanina eh. Pagyayabang niya. Natawa ko. Ang totoo, hindi. Na-turn on lang talaga ako dala ng alak. Tsaka, sayang din naman. Naumpisahan na kasi. Mag-isa ka pa rin dito? Tanong ko nang pumasok. Bumaha ang liwanag sa studio type niyang tinutuluyan. 3:00 na madaling araw. Tumango lang si Mika bago nagtanong. Kahit ano? Tanong niya na tinutukoy ang inuming nais ko habang binubuksan ang maliit niyang rep. Tumango ako. Umupo sa sopa. Tinanggal ang pagkakahok ng mga sandals at tinali ang mahabang buhok.
Binuksan ni Mika ang isang kanang sanmik at uminom. Tumabi sa akin. Binigay ang isa pang hawak niya. Maging tayo na lang kasi. Suhestyon niya. Matapos ilapag ang iniinom kong saan. Ngumiti ako. Dahan-dahang hinuhubad ang suot na blusa. Sumunod ang miniskirt, pati na ang panty. Kaka, mag-a-abroad ka diba? Ayoko ng LDR. Sagot ko na lang. Eh di hanggat andito ko tayo muna. Pilit pa nito habang hinahatak ako pahiga sa sopa. Papatong sa kanya. Ayoko pa rin. Mainipin ako eh. Nanggigigilan talaga ako sa iyo ngayon. Sagot ko bago tinaniman ng mumunting halik ang kanyang leeg. Mabilis lang, natanggal ni Mika ang suot niyang damit. Lahat. Abala naman akong namnamin ang malambot niyang labi habang dinadama ng isang kamay ang kanyang dibdib. Pinalupot ni Mika ang mga hita niya sa bewang ko. Marahang lumiyad. Paulit-ulit. Humihinga ng mararahas tuwing kumakaskas ang nakasuot pa na bra niyang dibdib sa akin. Naamoy ko ang hininga niya. Mainit. Amoy alak. Lalo akong nalasing. Binuka niya ang bibig lalo na aking sinunggaban. Siya na ang nag-angat ng sariling bra ngunit hindi tuluyang inalis. Nata-turn on si Mika kapag may konting saplot pa sa katawan. Gustong gusto niya yon. Humiwalay ang labi ko sa kanya. Pinababa ko sa leeg, sa collarbone. Saglit kinagat ang bra at inangat bago sinakop ng bibig ang isa niyang dibdib. Muling umarko ang manipis niyang katawan. Gumapang ang isang kamay niya at naging abala sa pagpisel sa likuran ko. Ang isang kamay naman ay siningit niya sa pagitan ng aming mga tiyan. Naglikot roon. Humiwalay ang mga hitang nakayakap sa bewang ko. Dinantay niya ang isa kong hita sa pagitan ng kanya. Bago gumalaw ng sensual. Sinisiguradong makakaskas na mabilis ang sarili niya sa akin. Hinayaan ko siya. Abala rin ako. Hindi ko pinansin ang muling paglikot ng mga kamay niya. Kanya-kanya muna kami. Gusto ko lang makaraos muna. Tuluyan ko siyang dinaganan. Inapuhap niya muli ang labi ko. Diniin ang mga halik. Tinodo. Ang sarap talaga niya makipag-French kiss. Saglit siyang humiwalay sa labi ko. Maya-maya, kinagat ang tungki ng aking ilong. Sinabing malapit na siya. Sabay raw kami. Dapat. Tumango ako bago muling nilasap ang sarap ng mga halik niya. Pasikat na ang araw nang pinasya kong bumangon. Pagkatapos tanggalin ang mga hita at brasong nakapalupot sa akin. Uwi ka na? Tanong ni Mika. Nakapikit pa ito at naalimpungatan. Sinabi kong oo. Bago isa-isang dinampot ang mga damit kong nagkalat sa sahig. Sure ka, ayaw mo talaga? Alok muli niya. Umiling ako at nagpasalamat. Nang makarating sa kalsada ay agad akong pumara ng taxi. Sumakay. Bahagyang may kirot pa rin ang ulo ko. Lagi kong sinasabing hindi na ako iinom ng hard pero doon at doon pa rin ako laging bumabagsak. Binuhay ko ang pinatay na cellphone at sunod-sunod na text ni Bea ang pumasok. Katulad ng dati, dismayado siya. Nagbasa lang daw siya ng dyaryo. Hihintayin na lang daw niya si Alwin. Bahala na daw kung magsara o hindi. Isang bundong hininga ang pinakawalan ko. Ang hirap kasi sa kanya kung san-san pa siya naghahanap. Nandito naman ako. Kaso wala eh. Wala siyang mali siya sa akin. At ayaw ko namang magtapat sa takot na masira ang kung anong meron kami.